Po tayo rito. Nako, delikado kayo rito kay Loren Legarda. Eto po balita ngayon, no? Legarda joins San's call to probe government aid distribution in Batangas. Alam niyo po, eto ang katotohanan, ha? Si Loren Legarda nasa majority. Si Loren Legarda, siya po yung tinutulak ng lahat noon nung nagkaroon ng parang kudita. Kung pumayag lang si Loren Legarda, siya ngayon yung Senate President. Pero nauto nila Soto nanatili. Pero dahil kinakantinyo na yung anak, lalo na ng pamilya ni Recto, ibang usapan na yan. Kaya kung babaliktad po si Loren Legarda, ilan bang minority? Siyam? Magiging 10. Dalawa na lang, babaliktad na si Lito Lapid. Si Camille po, tandaan nyo, baka kinapos lang sila ng isa, no? Si Camille, tandaan nyo na nakipag-usap na po sa minority, di ba? Camille Villar. So kung si Camille Villar at saka to si Loren Legarda, 11. Isa na lang ang kailangan. Pag yung isa kasi may bumaliktad pang isa, si Lito Lapid, babaliktad na yan. Si Lito Lapid, katulad po niyan. Alam niyo po, marami pong senador, gustong-gusto po nila talaga na malutas po yung problema sa flood control. Tignan niyo po pinagkakaabalahan ni Ping Lacson. Yung mga papermahin. Nasa majority po si Mark. Kaya pwedeng-pwede. O tsaka si Pia. Pia Cayetano. Alam nyo, maganda bumaliktad si Pia, yung dalawang Villar, tsaka to si Legarda. At gawin nila na maging Senate President. O pwede na yan si Cayetano. Kasi kinakailangan po ngayon na mag-Senate President, abogado po dahil impeachment Okay, may ginawa po silang paraan para hindi po sila mapahiya sa impeachment. Magtatatag sila ng tinatawag na impeachment manager. May manager. Ito po. Just in, the Senate leadership is planning to appoint Senator Kiko Pangilinan, a lawyer, as impeachment manager. Bakit po kinakailangan nila? Kasi po, sasabog po yung Senado. Sinasabi ko po sa inyo. Napanood ko po yung dalawang impeachment. Yung una, may tanong dyan, di ba? Bakit yung unang impeachment, yung impeachment na ERAP, bakit yung presiding officer, yung may pinakahawak ng nung pamalo, bakit po si Chief Justice Davide? Yan po ang nakalagay sa saligang batas. Pagka po ang i-impeach ay Pangulo, Supreme Court Justice. Okay. Ngayon po, pagka yung iba pong impeachable, Senate President. Kaya po, si Enrile po, yung umupong presiding officer, nung si Corona po ang in-impeach. So, ngayon po, dahil Vice President, si Tito Soto po ang presiding officer. Paano ka magpe-preside? Kunwari may mga objection na hindi ka marunong sa court rules. Kaya po nila naisip, kasi sinerch ko wala po akong matandaan na tinatawag na impeachment manager. So tinignan ko po, sino yung impeachment manager sa mga nagdaang impeachment? Wala. Wala pong impeachment manager dahil ang mga abogado yung mga presiding officer. Nakita nyo po,
Wala pong impeachment ngayon magpapauso sila ng impeachment manager para siya pa yung tagatingin ng mga batas. Ayan yung problema, eh. Alam po ninyo, Tito Soto, yung over na paghangad ng kapangyarihan, tamang pwede ka dahil matanda ka na, yun yung iniisip mo. Okay. Kayang-kaya mo na. Eh, katulad po nito, nakalagay sa saligang batas, hindi mo ba naisip yun? Nakalagay sa saligang batas, pag nagkaroon ng impeachment, ikaw ang presiding officer. Paano pag may nagsabi, objection, Your Honor? Papa-strike out. Mahilig magpa-strike out si Redon. Halimbawa, nariyan si Redon, pinay-strike out. Oh, anong sasabihin mo? Halimbawa, nagwala si Marcoleta. Pinagalitan yung mga anong sasabihin mo? Kaya po naisip nila na magkaroon ng tinatawag na impeachment manager. Pasimplihin nyo na lang. Hindi nyo kinakailangan na impeachment manager. Ang kinakailangan nyo isang qualified na Senate President. Kitang-kita po natin ngayon yung kawalan ng kakayahan. Hindi po dahil sa hindi siya marunong o hindi sila magagaling. Kulang po yun eh. Kulang po yung hindi po pwede yung ginagawa nyo sa Senado pag may nagbabangayan. Sinosuspend nyo muna. 'Di ba? Pag may nagbangayan, suspended. Session suspended for 1 minute. Pak. Hindi po pwede sa trial yun. Kinakailangan live po yun, naka-live. May nag-object. O anong irorol mo doon? Ayan yung problema. Alam po ninyo yan, dati ka ng senator judge eh. Alam mo na talagang kailangan. Aminado sila eh. Na ang kinakailangan, may kaalaman sa rules. Si Kiko hindi ko po tinatawaran si Kiko pero meron pong mga abogado na sanay po na sa litigation at may mga abogado po na nakapag-asawa ng mega star. Nagpolitiko agad. Hindi po ba? Iba po yung mga karanasan nila Marcoleta na dating mga sanay na problema ni Tito Soto yan. Kaya magke-create siya ngayon ng isang posisyon na wala naman sa naunang dalawa. Dahil yung naunang dalawa, si Nene Pimentel ang Senate President at sa pangalawa po, si Juan Ponce Enrile ang Senate President. Kayang-kaya po nilang patakbuhin yung korte. Okay. Yari siya dyan dahil sasadyain ni Marcoleta yan na kung ano-ano. Kunwari may sinabi si Marcoleta, I would like to strike out this. O kaya papalayasin. Nakita nyo? Nung panahon ni Miriam Santiago, may pinalaya siya na abogado ng prosecutor. Yun po ang naging DOJ ni Pangulong Duterte. Naalala niyo yun? Anong gagawin ni... Halimbawa, may pinalayas si Aguirre, di ba? Pinalayas ni Miriam yan. Halimbawa, pinalayas ni Marcoleta si Redon. Nakulitan kay Redon. Pinalayas ni Marcoleta. Anong pagpapasya ni Tito Soto? Suspended muna. Session suspended. Hindi po ubra yan. Kaya nakaisip sila, dapat may impeachment manager. Ayun, si Kiko Pangilinan. Na nag-iinarte pa, sabi pa, pag-aaralan niya pa. Paimportante. Paimportante ka naman masyado. Eto po,